Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. You set me free, oh, send my love to your new lover. Treat her better. We gonna let go all of our goals. We both know we ain't kids no more. Hi. What's with the Eight of Swords here? Yung mga gumawa ng injustice sa'yo na bind, na chain. Oh yes. And gumawa ng injustice sa'yo na bind, na chain. At panay pang spy sa'yo. Oh see? Panay pang spy sa'yo kahit na naka-restrict sila, kahit na na-stuck sila, nag-obserba sila, oh. Panay bantay sa galaw mo kasi siguro walang magawa sa buhay. Tamad siguro magsikap sa buhay at ikaw yung kinainggitan. Oh my gosh, ikaw yung kinainggitan kaya gumagawa sila ng deceit and scheme. Oh my gosh, oo. Witchcraft. Witchcraft to, yung karma dito. Witchcraft. That's their deceit and scheme na ginagawa din. Witchcraft, deceit and scheme. Yan ang ginagawa nila against you. Because they are evil. Dahil naiinggit sila sa'yo. Yan ang sign na evil yung isang tao. Gagawa ng deceit, scheme, evil, witchcraft dahil lang sa inggit. Dahil lang sa insecurities. Dahil umiira yung pagkaganit nila. Gusto nilang angkinin yun sa'yo. Hindi sila marunong magsikap sa sarili nilang buhay. Kung ano yung sa iba, yun ang gusto nilang angkinin. Gagawa sila ng deceit and scheme or witchcraft kasi gusto nilang kunin yun sa iba. Hindi sila marunong makontento kung ano meron sa kanila. So, see? Kahit naka-stuck na sila, kahit na-stuck na sila, kahit na-buy na sila, kahit loud ng isipan nila, kahit confused sila, kahit nagja-juggling na sila, nangi-spy pa rin, nag-obserba pa rin sa'yo, nagbabantay pa rin, nagbabalik pa rin na gumawa ng scheme and deceit. Ikaw to na wala nagre-restrict sa'yo na mag-umpisa ng buhay na may growth and active ka, energetic, na para ka ng may pakpak na full grown ka na ngayon. Fully grown. Parang dumaan ka sa metamorphosis na buo na yung mga pakpak mo. Naging butterfly ka na, makakalipad ka na, hindi ka na parang uod pa or caterpillar. Hindi ka na caterpillar pa na nagstay lang sa isang lugar. And then, halos hindi gumagalaw nung nasa loob pa ng cocoon. Ngayon ay you can spread your wings and fly high. You're able and capable to fly high. And luck is on your side. You are lucky, kompleto, pentacle, cup, sword, and wands is here. So, kompleto ka na. Diba? Nakompleto ka na. Yung dapat mong pagdaanan na transformation ay napagdaanan mo na lahat. Para maging kung ano ka ngayon. You're starting to start to grow. Na magkaroon ng growth sa finances mo o sa lahat ng areas ng buhay mo na hindi na nahihinder yung pag-grow mo. O pag-grow ng love life mo, yung maging healthy yung love life mo, healthy na yung relationship mo, harmonious yung environment mo, stable ka, grounded, at continue na nag-grow, pati yung mga abilities and talents mo. That's what they're envisioned. Kasi kaya gusto ka nilang gawan, kaya ginagawan ka mismo ng scheme and deceit and witchcraft na yan.
Saan bang punta naman? Sa abyss. Hindi. Saan sila pupunta? Yung gumagawa ng deceit and scheme sa'yo. Sa impyerno. Sa impyerno. Yan. Continuous yung ginagawa nila sa'yo. Pero, tingnan nyo, at na-stuck na yung mga yun, naka-restrict pati. And ano pa ang about sa'yo ngayon? Hindi ka na nahirapan ngayon, wala ka ng sakit, naka-recover ka ng sakit, kung nagkaroon ka man ng sakit, hindi ka na nagdurusa ngayon, hindi ka na napipisti ngayon, hindi ka na dumadaan sa kung ano man yung ginawa nila sa'yo ng mga pinapisti ka, ginawa ng witchcraft. Dahil nung parang caterpillar ka pa lang na nasa loob ka ng cocoon, parang wala kang kalaban-laban noon. Atake sila ng atake. It's their opportunity to attack you. Kasi parang hindi ka gumagalaw, nasa loob ka ng cocoon Ngayon nakalabas ka na sa cocoon. You can spread your wings and you can fly. Hindi ka na nila maabot. Parang sila ay like what? Mga uod din. Na gumagapang-gapang until now. Na hindi nagta-transform into a butterfly na kasi ng uod. Yeah, ganun sila. Ikaw, nag-transform ka into a butterfly. Na naging butterfly ka. Hindi ka forever na uod. Sila forever silang uod. Parang ganon. Ikaw, from a caterpillar na naging butterfly ka. Sila, forever na uod na hindi maging butterfly, hindi magkaroon ng pakpak. Ano silang klase ng uod? Yung bulate. Tama, bulate. Parasite. Parasite daw. Na bulate. Ano pa? Ang in-embody mo energy ngayon. They're parasite. Kasi, ano yan sila? Mga psychopath? Hindi. Ano yan sila? Mga narcissistic? Ayun, narcissistic sila, Gusto makipag-compete, gustong patunayan yung sarili nila, full of insecurity sila. Alam nilang wala silang, alam nila hindi ka nila kayang tapatan, hindi nila kaya makipag-compete sa'yo, kaya gumagawa na lang sila ng scheme and deceit. Alam nilang wala sila ng kung anong meron ka, for sure, kaya ganun. Dadayain na lang nila, gagawin ka nila ng scheme and deceit and witchcraft, just to ruin you, what you have. O, diba? How foolish they are. Gusto mong challenge? Napaka-crooks. Gusto mong challenge, see? Yan naman pala nila, impyerno. Anong intindihin? Intindihin ba yung mga ganyan? Evil doers, evil yan sila? O hindi makatwiran yan sila? So, ano pa? Ang next na mangyari sa buhay mo. You are full of courage, full of strength, kasi may dragon dito. Powerful yung chakra mo. Balance yung emotion and intellect mo. Yan. You're strong. Your personality is strong and stable. Sila itong gustong man-challenge, gustong patunayan yung sarili nila sa pag-challenge sa'yo, sa pag-compete sa'yo. But the real truth, kahit mag-combine sila, wala silang panama sa'yo. Because they're like alam yung bulate, parasite, hindi magkaroon ng pakpak. You have transformed. Sinamantala nila nung nasa cocoon ka pa, gusto kang pistihin, pisti ka nila. Kasi hindi ka gumagalaw. You don't have a wings at that time.
Hindi ka gumagalaw, dumadaan ka sa transformation, sa metamorphosis. Alam kasi nila na parang wala kang laban kasi parang nasa kukun ka pa that time. Wala kang laban. Kasi nasa loob ka ng kukun eh. Na pwede ka nila ma-atake. Parasite, like, hindi parasite yung centipede at yung mga scorpion ha. Hindi yan parasite. Hindi yan belong sa parasite. Ano yan ano yan sila? Parang yung parasite, like tapeworm. Like bulati na yung kumakain ng lupa. Ano yan? Ano may tawag doon? Redworm? Yung ganon. Ganon sila. And remember, they're motivated by their inggit. Matwira ba yan? Tama ba yan? Napakababaw na rason. Tapos pag nagalit ka, ikaw pa yung masama ngayon, ikaw yung lalabas na masama. Dahil pinipiste ka nila, dahil lang sa inggit nila, ay gumagawa sila ng scheme and deceit and witchcraft. Pag mag-angat ka ngayon ng justice, na matulan sila, ikaw pa ngayon ang masama. Dahil hindi nila deserve daw ang parusahan. Dahil tao din daw sila. Tao lang daw sila. Hindi makatwirang rason yun. Nasabihin na tao lang sila. They know what they're doing. They know that they're evil. They know that because of their invade na naramdaman sa'yo, kaya nila ginagawa yan sa'yo. Alam nilang hindi makatwiran yan. O nagmamangmangan lang na hindi nila alam na hindi makatwiran yan. Of course, they will do that. They will pretend na hindi nila alam na mali yan. No? In front of God, in front of Jesus Christ. In front of others. Para lang matakasan ang parusa. That's what they think, na matakasan ng parusa. But justice is justice. Justice must be served. Must served right away. They must be punished right away for their evil deeds. Hanggat maaari. Right away. Dahil sa rason pa lang nila na pinistika nila, hindi yun na makatwiran eh. Lumalabas kung gaano sila kagahaman, inggitiro, kung gaano sila kasama, kung gaano sila evil. Eh, rason nila, tao lang sila. No. Hindi may rason yung tao lang sila. They know what is right and wrong. Binigyan ng God ang tao ng talino na masigit sa aso, masigit sa unggoy, masigit sa lahat ng klase ng creations. Unless na sa mga angels. Of course, matatalino talaga yung mga angels na ilang times sa mga tao. Sa lahat ng mga hayop sa balat ng lupa na to, tao ang binigyan ng mas higit na talino compare sa ibang hayop. Kasi, sila ang binigyan ng authority ng God, no? Yung tao, para mamahala sa lahat ng mga hayop at mga puno dito sa mundong to. Kaya alam ng mga yan kung ano yung tama sa mali. Alam nilang pinagagawa nila. Kaso lang, pinanindigan nila at kinukonsinti nila at sinusunod nila yung inggit nila. Na alam naman nila na masama yun. Na nagiging unfair sila, naging unjustified sa pinagagawa nila. They don't like justice. The justice must be served. So ano pa ang next na mangyari sa'yo? Desire. Matagal man tong hatulan sila sa impyerno o mahatulan man sila agad, they must be punished for their evil deeds. Sa impyerno sila mapupunta. Desire. You have a strong desire for what? Justice.
Yes, you have a strong desire and you're determined and may focus ka na magkaroon ng hustisya, na magtagumpay na magkaroon ng hustisya. Yan ang ayaw nila, yung magkaroon ng hustisya, yung mga ginawa nilang kabaluktutan, kaibilan, injustice against you. Very injustice yung ginawa nila sa'yo. Dahil lang sa inggit nila sa'yo. Rason nilang tao lang sila. Oh, hindi yung rason. It's not qualified reason na tao lang sila. Binigyan ng God ang tao ng talino. Kaya, alam ng tao kung ano yung tama sa mali. Kaso lang, pinapanindigan nila kung ano yung mali na ginagawa nila. At sinusunod nila yung inggit nila. Kaya sila nakakagawa ng ganyan. It's their choice to be evil. It's their choice na maging masama. Hindi yan qualified yung reason na tao lang. Afterlife. There is judgment for every soul. All the human beings. Depende sa kanilang mga ginawa. Kaya itong mga tao na to, nanghalit, gumawa ng witchcraft, deceit and in vain dahil sa inggit nila, they will be punished sa impyerno. Para sa kanila, common na yan, no? Nagagawa ng mga ganyan. Dahil ang rason nila, tao lang sila, o kaya ay minana nila kay Cain. Kaya mangyari, susunod sila doon kay Cain sa impyerno. Dahil si Cain nandun sa impyerno, dahil ginawa niya, anong ginawa niya kay Abel? Diba pinatay niya sa Abel, singgit niya? O, yun ang mangyari sa kanila. So, ano ang next na mangyari sa love life mo? Sino mag-pursue sa'yo? Sino mag-pursue sa'yo sa love life mo? Itong person na hindi na nag-introspect or hindi na niya ina-isolate yung sarili niya from you or lumalabas na siya sa lungga niya o naging extrovert na siya o gusto niya ng communication sa inyo o gusto niya na mag-explore, gusto niya nang lumabas sa bahay niya, gusto niya nang na to be in a relationship, ang makapag-communicate sa'yo, sabihin na natin ganon, kasi hermit in reverse. Hindi na siya in a hermit mode, na ayaw makapag-usap, na naglalagay ng boundary, na naging aloof, ang gusto ay alone siya o magpapag-isa, hindi na siya ganon. Mari nag-heal muna to, nag-isip-isip, ano ba talagang gusto niya sa buhay, hermit in reverse na yan, and then now, klaruhan na siya kung anong gusto niya sa buhay niya. Ano yung feelings? Ay, kilala ka na ba ni hermit in reverse na yan? Kilala ka na yan. Anong feelings dyan sa'yo ni hermit in reverse? Talaga nagiging ano siya yung palaban. Yung kahit na merong mga humaharang, of course, ginawa ng mga ano yan, mga inggitira sa buhay mo, inggitiro. Para hadlangan sa person mo, i-oppose, halangan, pigilan, no? Takutin, ay mas lalong naging courageous itong person mo na labanan sila. Naharapin yung mga pagsubok, harapin yung mga atake nila. Kasi narangan nila yan eh. Inaatake nila, inaatake si person mo. May mga sword o. Mawari ito si person mo. Hindi natatakot si person mo. Naharapin yung mga atake nila. Nalabanan. Naharapin. Kasi
Hindi siya magpapikil na i-pursue ka, na makipag-communicate sa'yo, to talk to you, to be with you, to take action towards you. Ano yung feelings pa ng person mo na to na si The Hermit in reverse sa'yo? Gusto ko niya mapangasawa. Yan ang nagbibigay ng courage sa kanya and push. No, yan ang nagpupush sa kanya. No, yung desire niya na mapangasawa ka. Para harapin ang mga pagsubok, ang mga atake ng kalaban. Na hindi siya magpapigil, hindi siya magpahinder dahil lang sa may mga nakatake sa path niya o sa kanya. May mga gustong humarang. Kasi nainggit sila sa'yo. Kasi ang tingin nila, pag nagkatuloy ka ng person mo or pag naging masaya ka na sa buhay mo, pag nakasama na yung person mo, mas lalong maging desperate sila, maging frustrated dahil masaya ka. Ganyan ang mga inggitira. Meron ako napanood nasa KB channel. Ano yun? KB channel yun. Napanood ko yun eh. Magagamot siya ng mga kulam. Isipin niyo yung rason ng magkukulam kung bakit kinulam yung kaibigan niya mismo. Nilagyan niya ng sakit sa tiyan ata yun. Dahil nakikita niya masaya daw yung kaibigan niya. Kaibigan niya yun Kita mo kung gano'ng traidor yung mga evil yung mga tao na yun. Kaya niya ginawaan ng kulam. Dahil nakikita niya masaya yung kaibigan niya. O, makatwiran ba yan? Kung sa inyo gagawin yun, okay lang. Napaka-injustice nun. Dahil lang masaya, napakababaw na reason nun. Dahil masaya. Oh. Dati hindi ko iniisip na may mga ganyang klase ng tao na kayang gumawa ng mga kabaluktutan, evil dahil lang sa inggit. Dahil ako hindi naman ako ganon. Dahil lang sa mababaw na rason. Dahil lang sa nakikitang masaya ang isang tao. Kasi ako hindi naman ako ganon. No? Nagagawa ng deceit, scheme, o any type of evil dahil lang sa nainggit or dahil lang sa nakikita niya masaya yung isang tao. Yun na yung sign na evil yung tao na yun. Na gumagawa siya ng mga kabaluktutan, evil, deceit, scheme, witchcraft sa isang tao dahil lang sa nainggit siya. Yun na yung sign na evil yan. No? Isa yan sa sign na evil yung tao na yan. At ang punta niyan, impyerno, afterlife. Yan kasi ang mga evil. Kahit maging desperate pa sila, kahit ano pang gawin nila, may impyerno sila. Dahil evil sila. Ito, evil yung mayan. Napaka-evil niyan, ang mga ganyan tao. Kaya may utak ang tao at binigyan ng talino para alam yung tama sa mali. Well, hindi sa pagiging perfecta, pero yun ang katotohanan. Hindi ko naisip yan dati, na dahil lang, syempre, wala pa akong experience na may mga ganyan tao. May mga ganyan tao pala. Dahil ako, hindi naman ako ganun. Motivated ng inggit nila. At may 4 of Wands dito. Gusto ng person mo na makasal kayo niyan, no? Gusto kayong maging masaya together. Gusto ng person mo na maging masaya kayo together. Na magkasama, happy, positive, yung life niyo together, ganyan. Stable, secured, enjoy yung buhay. Yan ang ayaw ng mga inggitira na mangyari sa buhay mo. Sa iyo ng person mo.
Dahil ma-frustrate sila sa inggit. Mas lalo sila maging desperate sa inggit. Kaya hanggat hindi kayo nagkatuloy ng person mo, hanggat hindi ka umasenso, hanggat hindi ka namumuhay ng deserve mo, ng good life, ay harangan nila. Pigilan nila. Or they will try to ruin your life. Whatever it takes. Ganon sila ka-desperada, desperado, may lalaki man, no? Ganon sila ka-desperate, ganon sila ka-desperado, desperada. Dahil lang sa inggit nila, no? Na gumagawa sila ng mga ganyan. Noong unang panahon pa, may mga evil na talagang tao. Kaya nga nung panahon ni Noah, pamilya lang ni Noah, at si Noah ang na-save. The rest, lipol, yung pinaglalagayan sa impyerno. Yung pabalik-balik na lang dito mga ano yan, mga kaluluwa ng Nephilims. Kasi inalaw talaga ng God yan, mag-roam sila dito sa mundong to para i-test yung mga tao. Yung kaluluwa ng mga Nephilim. Nang sa ganun masala kung sino ang talagang hindi magpadala sa inggit nila, hindi evil, ganon. So, ano yung next na mangyari sa inyo ng person mo na si The Hermit in reverse? May paglayo to, may paglayo. Sino ang lalayo? Kayo ni Hermit in reverse, lalayo kayo. Lalayo kayong dalawa, and then you will live in a place. Lalayo kayo, o kung magkasama lang kayo ngayon, or else kung hindi pa, basta lalayo kayo. Siguro sa place na may mga ganyan, na inggitira, inggitiro. Kayo na lang ang lalayo. Maglakas loob kayo, lalayo. Tatalikod, iiwas. And then you will live in a place na kung saan may peace of mind kayo, na peaceful and harmonious yung environment. Na walang mga evil eye, walang mga inggitira. Yan kasi ang nagmo-motivate sa mga nagsisent ng evil eye, yung inggit din. Kaya nga evil eye eh. Kaya may evil yung evil eye, di ba? Oh. Para ba napakamaliwalas ng lipatan yung lugar yun. Peaceful. You will feel at home, relaxed, at ease, calm, no? Ang saya ng environment. Yan ang ayaw ng mga inggitira na mangyaring pagbabago sa buhay mo. Yung mamuhay ka ng payapa. Kasi ayaw nila. Mas lalo sila maging desperate na mamuhay ka ng tahimik, payapa, prosperous, o masaya, o komportable ka, na maganda ang buhay mo. May mamamatay na ba sa kanila? Sa mga gumagawa niyan? Sa'yo ng witchcraft na mga na-stuck na yan, may mamamatay na ba sa kanila? Wala pa. Wala pang mamamatay. Pero na-stuck pa lang yan sila. Pero pag namatayin sila sa impyerno, sila didiretso. Wala pa. Siguro may panahon, no? Para kung kailan may yung tamang panahon para hatulan yan sila sa impyerno. Yan. Pero baka malapit na din yung iba. Malay mo. At mabigyan na ng hustisya yung ginawa nila sa'yo. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? House. You will live in a place na peaceful, na malapit sa nature talaga, na napalibutan kayo ng mga puno, na you will live in a place na secured ka, no? In a house na secured kayo, both may mga bulaklak sa paligid, may mga puno sa paligid, parang
ang peaceful ng lugar, there's harmony, balance, no? And you will feel safe and grounded, and more secured, protected, and mas lalong lalalim yung pagmamahalin ninyo ng person mo doon sa bahay na yan na titirahan ninyo. Ayan. O lilipatan ninyo kung magkasama na kayo, pero kung hindi pa, ay kung saan kayo titira, no? Ganon. Kung saan kayo bubuo ng pamilya na, kung hindi mo pa kasama yung person mo, kung hindi pa kayo na-unite. Yan. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Snake. Para ka ng yellow beaver na hindi matabla, na kamandag ng snake. Alam mo yung kamandag ng snake? Mga like evil powers nila, like witchcraft, their deceit, their scheme. Hindi ka na matabla ng mga demonic powers nila, satanic powers, mga ganyan ba? Kasi yung kapangyarihan ng mga witches na yun, galing kay Satan yan. Galing sa devil yan siya, sa demonyo. Yan. Yan ang pinagmamalaki nila. Magmalaki sila ngayon. Afterlife, wala silang may pagmalaki. Puro sila pagdurusa sa impyerno. So, yan. Dahil mga narcissistic man yan, kapag mataas yan, pero puno ng insecurities yan. Gustong patunayan ang sarili, pero ayaw magsikap. Tamad. Hindi naman capable. Parasite lang. Yung gano'n, parasite. They are parasite. Alam niyo parasite? Search for that word na parasite, like tapeworm. Ringworm, yan ang parasite. That's why they live a parasitic lifestyle. Kasi parang parasite nga sila eh. And they live a toxic life. Siguro maginawa yun, chismis ng chismis. Kasi dahil sa inggit nila sa'yo, chismis ng chismis, yan, pag chismisan ka nila, gagawan ka na ng witchcraft, magplano naman kung ano yung gagawin nila against you. Dahil sa inggit nila, pare-pareho sila. Pare-pareho sila lahat na motivated ng inggit nila. Pare-pareho lang yan sila. And you know what? Madami ang ganyan. Madami ang ganyang evil. Kaya ang dami dun sa impyerno. Lalo na sa panahon ngayon at nasa end of times ito, ay mukhang marami-rami ang may impyerno. Mas marami pa. No? Ngayon, madami na sa impyerno. Hindi pa kabilang to na may impyerno. At ito ay sureball, impyerno ang pasok ng mga to. Dahil, ayun o, at naka-destin na sila na mapunta sa impyerno. Ano ang next na mangyari sa inyo ng person mo na yan? Mas lalo nalalalim yung inyong spiritual connection. Yung connection ninyo. And King of Wands. What's the King of Wands here? In reverse to. Yeah, it's in reverse. Okay. King of Wands in reverse. Wala nang mga taong mayayabang, no? Na very confident, na komportableng, alam yung inatake kayo, hinanting kayo, ginagawa ka ng scheme, proud na mga tao. Paano sila maging proud? Naka-restrict sila. Paano sila maging proud? Lalo kung nasa impyerno sila. Lalo pag nasa impyerno sila. Tingin nila may maipagmalaki sila. Pag nandun na sila sa impyerno. Baka ngayon pa lang, puno na sila ng pagdurusa at naka-restrict sila. Baka yung restrictions na yung pinagdaanan nila is their traps. Na sila na-trap dyan. Is their schemes and deceit na sila ang na-trap sa scheme and deceit nila. Sa kanila nangyari yan. Sa kanila tumama yan.
Mm. Wala na silang may pagmayabang pa. Lalo na pag nasa impyerno sila. Talagang wala na silang may pagmayabang pa. Naisipin na lang nila pag nandun na sila sa impyerno. Yung aasa silang masave pero they will never be saved. Humingi silang kapatawaran at humingi ng tulong na makaalis sila dun pero walang tutulong sa kanila. Walang kahit anong tawag na sa God na tulungan sila, kahit anong tawag na sa Diyos, huli ng lahat. Natula na sila. Kahit buhay pa nga lang sila, natula na sila. Tama ba? Na may impyerno na sila. See? Kahit buhay pa lang sila, natula na sila, may impyerno na sila. Nagantay na lang yan. Kung kailan yan sila nakatakdang mamatay, ganun. Nagantay na lang yan kung kailan yan sila nakatakdang mamatay kasi may oras yun sila kung kailan sila mamatay. Nagantay na lang yan sila kung kailan yan sila nakatakdang mamatay. At natulan yan sila sa impyerno. See? Kaya nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ngayon, kung hindi kawa-awa yung mga ginagawa nila, ay hindi talaga sila kawahan. Tulad sila sa impyerno. Ganun na naman yun eh. So, ayan. It's their choice na maging evil. Sabi nga nung manggagamot sa YouTube yun eh, na yung mga ganun na may kakainan sa spiritual, kasi minamana-mana nila yan eh, na may sinusunod silang mga libro. No? Ang sa kanyang pinili ay yung panggagamot, yung sa kabutihan. Yung sa mamangkukulam naman, sa mga witches na sinusunod, ay yung sa kadiliman, yung kasamaan. Ayun, pinapatay niya din yung mamangkukulam kasi di ba nakalagay sa yung witches, no, yung mangkukulam. Nakalagay naman talaga sa Biblia na patayin ang mga mangkukulam. Ang tingin kasi nila, kahit gumawa sila ng gumawa na kaibilan, okay lang, mapasensyan. That's what they think. Yun ang tingin nila. Pinapaniwala nila yung sarili nila sa kasinungalingan nila. Because they're capable of lying and believing on their own lies. Sanay sila magsinungaling. Mahilig sila magsinungaling kasi evil nga. Mahilig magmanipula kasi evil nga. Alam niyo yung tama manipulative, sinungaling yun sila. Ginagamit nila yung kasinungalingan para mamanipula sa iba. Yun ang reality. So, ano yung next move ng person mo towards you? Queen of Cups. Six of Swords. May pag-travel. Queen of Cups. Upright ba yung Queen of Cups na yan? In reverse, in reverse, in reverse. Yung hindi niya susundin yung emosyon niya. Hindi niya susundin yung damdamin niya. Hindi siya maging mahina. Maging weak emotionally. Na hindi siya magpamanipula. Upright ba to? Hindi siya magpamanipula. And then, anong gagawin niya? Dahil hindi siya magpamanipula, magte-take ng risk, magte-take ng action sa'yo. What's with the Six of Swords here? Ito talaga, magte-take siya ng risk. Magte-take ng action to. Na napuntahan ka? Hindi. Ilipat ka? Ilipat ka niya. Paglipat to. Ililipat ka niya and then
Yung magsama na kayo sa bahay niya o sa isang bahay, kung mag-purchase man kayo ng bahay, or kung meron na siyang bahay, doon na kayo lilipat. Kung meron na nakandang bahay, may nakanda na ba siyang bahay? Wala pa. Ano yun, magpundar na lang kayo ng bahay? Magpundar kayo ng bahay. Yeah, magpundar kayo ng bahay ng person mo. See? May malulungkot, may masasaktan pag nagpundar kayo ng bahay. Sino? Yung hindi makontento sa buhay nila. Itong mga to. Kasi hindi mag-succeed yung kanilang mga pangharang, panghadlang, yung mga sinusuyo nila sa person mo, sa'yo, na huwag kayong magkatuluyan, huwag kayong kumonek sa isa't isa, o huwag kayong bubuo ng pamilya, either ano sa sinabi ko, no? O kung ano pa. Na ayun, may sinusuyo sila sa'yo eh. At sa person mo, maybe sa person mo din, para hindi ka nga i-pursue ng person mo, para hindi magseryoso sa yung person mo, para hindi kayo magsama ng person mo, para hindi kayo bubuo ng pamilya ng person mo, para hindi kayo maging masaya. Mga ganun ba? May masasaktan. Feeling of betrayed. O parang bumalik sa kanila ang negative arrows nila sa kanila. Hindi. Yung atake nila, bumalik. Atake nila yan. Bumalik sa kanila, hindi yung negative arrows, kundi atake nila sa'yo, sa person mo, bumalik sa kanila, babalik sa kanila yan. Oh? Hindi na pati makapang-atake. Okay, inggit pa more. Sa mga driven ang inggit nila. At may kalalagyan ang mga ganyan tao sa impyerno. Pero hindi man sa impyerno, sa abyss. Inggit pa more sa mga inggitira at inggitiro. Na gumagawa ng deceit, scheme, witchcraft dahil sa inggit nila, dahil sa pagiging gahama nila, dahil sa insecurities nila. They will suffer forever sa ginagawa nila sa impyerno. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo na kinabiliban niya sa'yo? You're brave. You're strong. Courageous. Makita niyo sa mga mata mo kung gaano ka courageous. Fierce. You're confident. Kasi color din naman ng confidence to. Fiery. Balance yung feminine and masculine mo. You are complete. Buo ka. Feminine and masculine yun. Balance. Ano nagustuhan sa'yo ng person mo na yan? Death and rebirth. Dahil you have transformed. Parang dumaan ka sa rebirth. Yan. Dahil malaki nagbago sa'yo. Oh, dumaan ka talaga sa transformation. Parang naging butterfly ka na ngayon. From a larvae into a butterfly. And then, ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo? You are so courageous to speak or to tell the truth or to share the truth. Maybe to offer freedom kasi sumisimbolo din ng freedom itong blue. Or peace. Pwede din peace ito eh. And totoong tao ka kasi color blue is truth, di ba? Yan. And full of strength, strong ka sa person kasi dragon eh. And powerful kasi dragon, di ba? And you're brave kasi dragon. Dito may
Sign din ng brave ka. Kahit maging desperate pa yung mayan, impyerno pa rin abutin naman yan. Kahit ano pang gawin nila, may hatol yan sa kanila. Uli ng lahat sa kanila kasi pinatunayan nila kung gaano sila kainggitira, kung gaano sila ka-evil, nakatakda na si impyerno kaluluwa. Doon, walang-wala silang may pagmalaki doon sa impyerno. Puro pagdurusa sila. Hindi lang anay ang, walang anay doon. Scorpion, meron doon scorpion daw. Apoy, sulfur. Malala pa sa dinanas ng inulanan ng apoy at sulfur yung Sodom. Kasi doon, it's a place of sulfur and apoy and may mga scorpion. Pero hindi scorpion na kagaya dito, mga scorpion na nandun. Ang scorpion doon ay iba na klase ng scorpion na nabubuhay sa ganung place na may apoy at sulfur. Ayaw nilang mga ambisyon ka. Ayaw nilang mangarap ka niyan. Pag mga ganyan, basta inggitira, ayaw nilang mga ambisyon yung iba. Sila lang daw may karapatan mag-ambisyon. Ganyan ang mga inggitira. Ganyan ang mga evil. Nakitungtong lang dito sa mundo, nakitira lang dito. Manghad lang kasi iba ng mga ambisyon. Kaya sila lang daw ang may karapatan mag-ambisyon. Ganon kakruk ang kanilang pag-iisip. Feeling entitled na mangontrol at restrict sa iba na mga ambisyon. Pero ang pupuntahan ay impyerno naman. Doon sa impyerno, wala na silang may pagmalaki, wala na silang may pagmayabang. Ang lahat ng yabang nila ay puro na pagdurusa. Yan. Kaya, magyabang pa sila. Hanggat may panahon pa sila dito sa mundo dahil they are meant na ilagay sa impyerno. Yan. Mahal na mahal ka ba ng person mo na yan? Yes, mahal na mahal ka ng person mo na yan. Hindi niya ba hayaang masaktan ka? Yes, hindi niya hayaang masaktan ka. And ibigay niya ang magandang buhay sa iyo. Yes, ibigay niya magandang buhay sa iyo. Oh, at ano pa? Ibigay niya ang lahat ng bagay na it will make you happy. Yes. Yes. Lahat ng bagay na it will make you happy. See? So, ayan. Ito na lamang guys for collect.